Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paglago ng ekonomiya ng Pilipinas tumaas na sa 5.9%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide emission. DTI tinututukan ng pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Lungsod ng Kidapawan, inilunsad ang sariling tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration. Amerikanong nakatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. BOC, tinimbog ang higit 13 milyong pisong halaga ng kinulimbat na sigarilyo sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakaunang balita, nagbigay ng babala ang Department of Health o DOH sa publiko tungkol sa Facebook page na DOH Hot News na ginagaya umano ang ahensya ng pambansang pamahalaan ng may parehong pangalan at logo. Ayon sa ahensya, ang nabanggit na page ay peke at walang anumang kaugnayan sa DOH. Para sa mga opisyal na anunsyo, pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source at plataporma ng mga ahensya ng gobyerno. Magandang balita, kinumpirma ni PSA Undersecretary Dennis Mapa na kapagtala ng paglago ng ekonomiya ang Pilipinas matapos umakyat ang Gross Domestic Product o GDP sa 5.9% sa third quarter ng taon. Ito ay mas mataas ng 1.6% mula sa 4.3% na naitala noong second quarter. Ang ekonomiya ng Pilipinas ang pinakamabilis na lumago kung susuriin ang ibang bansa sa Asia na naglabas din ng kanilang GDP growth ngayong taon. Alinsunod sa abiso ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon hinggil sa pansamantalang pagsasara ng mga kalye sa ilang bahagi ng BIR Road at East Avenue, inabisuhan din ito ang mga motorista na humanap ng mga alternative route. Alamin ang buong ulat kay Princess Castro. Naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon hinggil sa pansamantalang pagsasara ng mga kalye sa East Avenue at ilang parte ng kalsada ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng lungsod. Ito ay bunsod ng isa sa gawang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ng Agham at BIR Road sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue. Ang mga kalye ay isasara mula ngayong araw ika-10 ng Nobyembre alas 9 ng gabi na tatagal hanggang bukas ika-11 ng Nobyembre ng alas 8 ng gabi. Ang mga maapektuhang kalsada ay ang bahagi ng BIR Road papuntang Quezon Avenue mula sa bahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas hanggang Pag-asa Science Garden, ang bike lane at service road. Habang mananatiling bukas sa trapiko ang kabilang bahagi ng BIR Road papuntang East Avenue. Samantala, para sa kaayusan ng daloy ng trapiko, nakaantabay ang puwersa ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Order and Safety. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakapagtala ang Bulkang Taal ng pinakamataas na sulfur dioxide o SO2 gas emission nitong ika-9 ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may kabuuang 11,499 tons kada araw ng SO2 gas emission mula sa Taal Main Crater, ang nasukat na pinakamataas na naibuga ng bulkan ngayong taon. Matatandaan nag-umpisa na muli itong nagbuga ng VAG kamakailan, nasaksihan rin sa rehiyon ng Calabarzon. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level 1 status ang Bulkang Taal.
Sa ibang anggulo naman, matapos isagawa ang simultaneous drills, inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa publiko na wala pang reliable technology ang makakapagsabi sa eksaktong oras, petsa at lokasyon ng magaganap na lindol. Kung kaya't nagbabala ang PHIVOLCS sa publiko na iwasan ang pagpapadala ng mensahe na may kaugnayan sa lindol na siyang nagdudulot ng pagkalito at takot ng mga nakakatanggap nito. Nila importanteng sumangguni at magsiyasat ng kaalaman ukol sa paghahanda kontra sa panganib ng mapinsalang lindol sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website at social media pages. Diskwalipikahin ang Smartmatic, ito ang pahayag ni dating DICT Secretary General Eliseo Rio dahil umano sa mga anomalyang nangyari sa nakaraang 2020 national elections. Alamin ang buong detalye kay Francis Rio Dique. Iminungkahi ni dating DICT Secretary Brigadier General Eliseo Rio na diskwalipikahin ng Smartmatic para sa darating na 2025 election. Aniya ito ay dahil sa mga nakaraang anomalyang nangyari sa national elections noong Mayo 2022. Kaya naman kanyang binigyang linaw ang mga nasabing anomalya sa isang press con kasama ang kinabibilangan niyang grupong September 21 Reform Movement o STORM. Ayon sa kanya, kahina-hinalang may natanggap na ang Smart at Globe na transmission ng ER sa mga VCM bago pa man magsara ang oras ng botohan. Ayon sa inilabas na datos ng COMELEC sa website nito, 7:08 PM ang oras na pinakaunang election return na natanggap matapos magsara ang botohan ng alas 7 ng gabi. Ngunit pagdidiin ni General Rio, base sa datos ay naging aktibo na ang transmission ng Globe mula 1:15 PM pa lamang. Nakatulad ng sa Smart na 1:21 PM pa lamang ay nakakatanggap na ito ng election returns. Isa pa umano sa iligal na ginawa ng Smartmatic ay ang paglabag sa nakasaad sa Omnibus Election Code na dapat magkaroon ng ladderized transmission mula sa precinct level hanggang national level. Ayon sa pagsisiyasat ni General Rio, hindi ito ang sistema ng Smartmatic dahil mayroon umanong mga pumapagit ng mga data centers sa bawat level. Na halos lahat yung mga nagpadala before 7 ay mayroong isang device na doon muna sila in-store. Ang mga device na ito umano ang nagiging paraan upang manipulahin ang mga election returns. Samantala, paglilinaw ni dating LTO Director na kasapi din ng STORM, nais lamang nilang masiguro na napapangalagaan ang bawat boto ng mamamayan at hindi layuning buwagin ang nakaupong presidente. So wala sa aming intensyon na questionin ang kanyang panunungkulan. Hindi yun ang tungkulin ng STORM. Itinanggi din ng grupong STORM ang umano'y pagkakasangkot nito sa mga inisyatibo sa pag-destabilize ng gobyerno. Aniya sila lamang ay hangarin ang patuloy na ipaglaban ng katotohanan at masigurong hindi na mauulit ang umano'y anomalya noong 2022 elections. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na umiiral ang easterlies na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaugnay nito, asahan ang bahagyang maulat na papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang mararanasan pa sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. VP Sara Duterte, ipinagpaliban na ang kanyang hiling sa Kongreso ukol sa confidential funds. Kongreso tinalakay ang mga House bills ukol sa pambansang pabahay. DTI tinutukan ang pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Hindi na itinuloy ni Vice President Sara Duterte ang hiling nitong confidential funds sa Kongreso. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nitong nakaraan, ang ipinahayag ng Kamara ng Budget ng OVP ay 1.874 billion pesos na mula sa 2.378 bilyong piso. Ito'y bumaba ng 500 milyon dahil tinanggal ng Kamara ang confidential funds ng OVP. Ngunit nitong nakaraang plenary debate tungkol sa 2024 OVP budget, inanunsyo na ni Senator Sonny Angara ang statement ng OVP na hindi na itututuloy ang paghangad ng confidential funds. Ayon sa OVP, ito ay dahil divisive ang nasabing issue o posibleng maging sanhi ng pagkawatak-watak o pagkasira ng pagkakaisa ng bansa. Paglilinaw ni DepEd spokesperson and Undersecretary Michael Poa, ang desisyong ito ay bilang paninindigan sa pangako ng OVP na maging matatag at mapayapa ang bansa. Dagdag pa ng OVP, hindi na rin hihiling ang DepEd ng nakaraang nitong mungkahe na 150 million pesos confidential funds. Umaasa umano ang ahensya na ang nasabing fund ay maire-align sa National Learning Recovery Program. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, upang makatulong sa paglutas sa matagal ng krisis sa pabahay sa bansa, tinalakay sa Kongreso ang iba't ibang suhestyon at hakbangin ng mga ahensya para rito. Tungayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa mga kinahaharap na problema sa pabahay sa bansa, tinalakay sa Kongreso ang mga hakbangin at mga kinakailangang karagdagang pondo upang masustentuhan ng sapat ang mga programa para sa mga mamamayan. Dahil dito, nagkaroon ng pagpupulong hinggil sa deliberasyon ng 12 panukalang batas hinggil sa pagtugon sa mga programa sa pambansang pabahay na inihain kahapon ika-9 ng Nobyembre. Ang sumusunod na House Bill ay layong tustusan ang kakulangan sa pabahay sa bansa at upang matiyak ang mas mahusay na paglulunsad ng mga inisyatibo sa pabahay at mapabuti ang pag-akses sa abot-kayang pabahay, nagtalaga ng isang technical working group ang komite upang pagkasunduin ang mga panukalang batas na ito. Ang Housing at Urban Development na ito na binuo ng kapulungan ay pinamumunuan ni Negros Occidental Representative Francisco Kiko Benitez, kung saan sa ilalim nito ay maglalaan ng pondo upang tustusan ang programa sa National Housing Development, Production at Financing na muling bubuhay sa Comprehensive and Integrated Shelter Financing Act of 1994 at gawing institutional ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Benitez ang pangangailangan sa inobasyon at integrated financing approach dahil na rin sa limitasyon sa pananalapi ng pamahalaan at idagdag pa ang ecosystem ng pagpupondo ng pabahay. Sa naganap na pagpupulong, marami sa mga ahensya ang nagpahatid ng suporta sa mga inihain na suwestyon alang-ala sa pagpapabuti sa mga programa gaya na lamang ng 4PH. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Fred Pascual kasama ang Unilab Foundation at mga Makati Business Club. Ang MOU na ito ay naglalayong pahusayin ng trabaho, bawasan ang unemployment at underemployment at pabilisin ang human capital development sa Pilipinas. Sa ilalim din ng memorandum ay isusulong din ang pagbibigay halaga sa science, technology at innovation kung saan matutulungan itong mapabilis ang digital transformation upang iposisyon ang mga manggagawa na maging globally competitive at future-ready na tutulong mag-angat sa sektor ng trabaho. Nagpulong kamakailan ang Armed Forces of the Philippines at ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA bilang bahagi ng pagsisikap
na higit pang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga militar at mga ahensya ng UN. Gayon din ang mga lokal at international na non-government organization o NGO sa bansa. Ito ay pinangungunahan ni na Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, Brigadier General Arvin Lagamon at Head ng OCHA Philippines, Manha Bidik. Itinampok nito ang mga presentasyon sa mga prinsipyo ng proteksyon at mainstreaming at anticipatory action at Enhancing Resilient Communities flagship initiative ng UN OCHA. Sa kanyang talumpati sa mga delgado, binigyan diin ni Lagamon ang kahalagahan ng komunikasyon sa mga NGO at ahensya ng UN upang matugunan ang mga pinagbabatayan ng hidwaan at mapaunlad ang buhay ng mga Pilipinong naapektuhan ng mga krisis. Samantala, isang makulay at kultural na pagtatanghal ng Kidapawan ang nagpabilib sa mga manonood sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 habang inilulunsad ng pamahalaan lungsod ng Kidapawan ang sarili nitong turismo na branding na Kidapawan Life is a Celebration sa isang seremonya noong Miyerkules 8 ng Nobyembre. Bilang karagdagan sa pagpapahayag ng kanyang masigasig na suporta para sa tourism branding ng Kidapawan City, binigyan diin ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang kahalagahan ng pagpapakita sa mga natatanging karanasan na ginagawang isang magandang destinasyon ang Pilipinas at pinupuri ang kontribusyon ng Kidapawan City sa pagsasakatuparan nito. Naging matagumpay ang pagpupulong ng FCCP sa naganap na forum ukol sa pamumuhunan at pagnenegosyo. Daniza Lopez para sa Balita. Sa pangunguna ng tatlong asosasyon ng Malaysia, Singapore at Taiwan, matagumpay na naisagawa ang Ease of Doing Business o EODB Taxation and Investment Forum upang tulungan ang mga miyembrong mamumuhunan na mapadali ang mga pamamaraan sa proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Naging hakbang ito tungo sa pagpapabuti ng negosyo sa Pilipinas at ang magandang epekto nito sa kalakip na bansang Malaysia, Singapore at Taiwan. Ang Malaysia Chamber of Commerce and Industries o MCCI, Singapore Philippines Association Inc. o SPA at Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Inc. o TCCI ay pinalaganap ang magandang oportunidad sa negosyo para sa pag-unlad ng bansa at ng mga namumuhunan. Hangarin ng Foreign Chamber Council of the Philippines o FCCP na maging epektibo at mapagkakatiwalaang kasosyo ng negosyo, gobyerno at mga institusyon ang organisasyon. Magalak namang ipinahayag ni MCCI Chairman Edward Ling na ang pagpupulong ay hakbang para maiangat ang bansa sa ranggo ng EODB. Nagbigay suporta naman si Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino, Singapore Malaysian Ambassador Constance C. at Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO Representative Wallace Min Ganchao. Naging tagapagsalita rin ng ilang mga opisyal mula sa gobyerno na sina Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., Assistant Commissioner Janet Cruz, Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez, Philippine Economic Zone Authority o PEZA, Deputy Director General Vivian Santos. Ayon sa FCCP, naging matagumpay at makabuluhan ang naturang pagtitipon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan, isinagawa ng Bangsamoro LTFRB Board ng Ministry of Transportation and Communications ang isang driver seminar. Alamin ang detalye mula pa rin kay Daniza Lopez. Sa lungsod ng Cotabato City, Maguindanao del Sur at del Norte, isinagawa ang PUV Drivers Seminar ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB ng Ministry of Transportation and Communications BARM para bigyang kaalaman ng mga driver ukol sa prangkisa. Tinalakay sa seminar ang CPC, revised fines at penalties ng mga lalabag sa Department of Transportation o DOTR Joint Administrative Order. Kasama rin dito ang BLTFRB Schedule of Fees, Traffic Code of the Philippines at iba pang mga batas trapiko.
Mula sa iba't ibang kooperatiba ay umabot sa 185 na mga tsuper at operator ang lumahok upang magkaroon ng ilang impormasyon tungkol sa kalsada at prangkisa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pilipinong biktima ng sex trafficking sa Malaysia, sinalba ng BI pauwi sa bansa. Amerikanong nahatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. PhilPost ipagdiriwang ang anibersaryo ng serbisyo sa paraan ng stamp launch at exhibit para sa publiko. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Habang matinding lumalaganap ang sex trafficking sa ating mga kababayang nangangarap magtrabaho abroad, inaksyon na naman ng Bureau of Immigration ang mga insidenteng ito gaya ng pagsalba sa Pilipinang na biktima sa Malaysia. Tunghayan sa balitang ito ang buong impormasyon. Dahil sa tumitinding insidente ng sex trafficking abroad, isang Pilipina ang nagpahayag ng kanyang karanasan ukol rito. Base sa pahayag ng Bureau of Immigration o BI, ang Pilipina ay mapayapang nakauwi ng bansa matapos ang kalunos-lunos nitong pinagdaan ng sex trafficking sa Malaysia. Ang hindi ipinakilalang biktima ay 20 taong gulang kung saan siya'y lumapag sa Ninoy Aquino International Airport noong nakaraang 8 araw ng Nobyembre. Pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, nagsuplong daw ang biktima na ang trabahong kanyang napasukan sa Malaysia ay dulot ng illegal recruiter sa internet na nangakong magiging housekeeper siya roon. Ayon sa pahayag ng biktima, siya ay ikinulong sa Malaysia bilang slave. Sumunod ay dinala siya sa isang hotel sa Bintulu, Malaysia na kalaunan ay na-raid at pinadala siya sa isang kulungan. Dahil rito humingi ng tulong ang biktima sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa tulong ng mga pulis roon. Nagpaalala naman si Tansinco na ang human trafficking ay kinakailangan ng agarang aksyon upang matunton ang salarin sa likod nito at masugpo ang pang-aabuso sa mga nagnanais magtrabaho. Sa kasalukuyan, inaasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pamamalagi sa bansa ng biktima matapos nitong makauwi ng Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masugpo ang kaso ng pamumolestya sa bansa, isa na namang banyaga ang hinarang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil isa itong sex convict. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, hinarang ng Bureau of Immigration o BI Border Control and Enforcement Unit sa airport ang kinilalang dayuhan na si Terry Lynn Spice, edad na 60 taong gulang, tubong Estados Unidos. Ayon sa ulat, noong nakatanggap na ng report ang BI sa paglapag ni Spice sa Pilipinas, agad na inaksyonan ng BI ang kanyang pagtungo sa bansa at agarang pinabalik muli sa kanyang bansang pinanggalingan. Isa lamang si Spice sa 140 dayuhan na pinagbabawal ng BI na makapasok sa bansa dahil sila'y nabibilang sa registered sex offenders. Base naman sa impormasyong nakalap sa US Department of Homeland Security at Interpol's National Central Bureau sa Manila, nakasuhan si Spice dahil kanyang hinalay ang isang 14 na taong gulang. Bilang tugon, binalaan ni Tansinco ang mga dayuhang sex convicts na huwag nang tumungo sa Pilipinas habang pinaiigting ng ahensya ang proteksyon ng mga kabataan at kababaihan sa bansa. Nakatakdang ipagdiwang ng PhilPost ang National Stamp Collecting Month at ika-256 na anibersaryo nito sa serbisyo sa Stamp Launch and Exhibit. Ito ay may temang Journey in Philately na siyang magpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas, kultura at sining.
Ang exhibit ay sasagawa sa ika-13 ng Nobyembre hanggang ika-15 sa Music Hall ng SM Mall of Asia, Pasay City. Samantala, tinimbog ng Bureau of Customs sa port ng Zamboanga ang mga smuggled imported na sigarilyong nagkakahalaga ng higit sa 13 milyong piso. Tunghayan ang buong impormasyon sa balitang ito. Sa magkaugnay na operasyong isinagawa ng Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police o PNP, tinimbog sa Maasin, Zamboanga City ang mga kinulimbat na sigarilyong galing sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 13 milyon at 700,000 piso. Base sa Customs Intelligence and Investigation Service at PNP, namataan nila ang motorbangkang may marka ng Lautan Mas 3 na may halagang 150,000 piso habang sila'y nagsasagawa ng Maritime Patrol Operation. Doon din napag-alaman na lula nito ang 240 kaha ng imported na sigarilyo matapos busisiin ng PIDEA ang nasabing bangka. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BOC ang mga nakumpiskang sigarilyo dahil ito'y labag sa Tobacco Exportation and Importation Rules and Regulation ng National Tobacco Administration sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paglago ng ekonomiya ng Pilipinas tumaas na sa 5.9%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide emission. DTI tinututukan ng pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Lungsod ng Kidapawan, inilunsad ang sariling tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration. Amerikanong nakatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. BOC, tinimbog ang higit 13 milyong pisong halaga ng kinulimbat na sigarilyo sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.